Ganito pala ang default setting ng mga Japanese food mga tita sa mga daily lives nila. Yung mga pagkain nila super healthy talaga at hindi pa magastos ba. Samahan niyo ako mga tita, dali na gawin natin lahat sila. Gutsa-gutsa ni shinai de, Ana. Siya pala ang kinakausap ko mga tita pero hindi niya ako pinapansin ba. Matagal na pala tong YouTube channel ko mga tita, na-stop lang siya dahil may baby ako ba. So let's start na. Unahin natin gawin ang tonjiro mga tita. Ton is pork and jiro is soup. Nagcut na ako ng radish at carrots mga tita. Ngayon ito na namang leeks, itong sibuyas na to mga tita. Masarap siya kapag nilalagay mo dun sa soup mo ba. Na-prepare ko na yung mga gulay ko mga tita. Dito na naman tayo sa konyak natin. Medyo malangsa ang konyak mga tita, kaya para mabawasan yung langsa niya, papakuluan natin siya. Hugasan muna natin mga tita, tapos hiwain natin yan siya nang naaayon sa gusto nating laki ba. Maninipis at maiiksing hiwa lang ang ginagawa ko dito mga tita. Binabalance ko lang din doon sa mga gulay ko. Actually, pwede mo yan siyang lakihan mga tita, depende na lang din sa iyo. At nagpakulo na rin ako ng tubig. Dito natin ilalagay yung cut konyak natin. Tapos pakuluin mo lang yan siya mga tita. Kumukulo na yung tubig natin, pero kapag nilagay mo yung konyak, bababa kasi yung temperature niya, kaya pakuluan ulit natin. At ito pala yung ginagamit kong miso mga tita para sa tonjiro natin. Yes, ang tonjiro mga tita is pork miso soup, kaya gagamit tayo nito. Og sa dihang kumulo na yung konyak natin mga tita, ang init-init pa naman yan, mag-ingat ka, sabi niya, kunyari concern pero may kachat na iba. Hoy hindi, i-drain natin yan siya mga tita, tapos hugasan natin ng malamig na tubig, katulad yan ng lalamig na diba? Hoy! Set aside natin yung konyak mga tita, gamitin ulit natin yung kaldero kanina, hugasan natin yung mga gulay natin, cut radish, tapos yung cut carrots mo mga tita, hugasan natin yan siya, tapos pakukuluan natin hanggang sa lumambot yan siya. Hoy bugo, mangutanan na pod og butangan ba og tubig, sige itry mo daw magpakulo ng walang tubig. Ma-high blood po tao sa ani atong mga viewers ba? So yung tubig mga tita ang mag-a-adjust sa capacity ng gulay natin ha. Ikaw na bahala magtansya, itatanong mo pa sa akin talaga, ikaw naman magluluto di ba? So ayan mga tita, pakuluan na natin yung carrots at radish natin. At gagamit pala tayo nito mga tita, shiro dashi. Alam niyo yung shiro dashi, hanapin niyo sa supermarket mga tita, meron yan siya. At pati na din tong miring. Hindi promotional ang video ko na to mga tita, kaya kahit anong brand pwede nyong gamitin. Yung pinakamahal ang ginamit ko mga tita, nagsasayang ako ng pera kasi madami kasi sa aking bulsa. At para hindi kayo maguluhan mga tita, ito yung main ingredients para sa tonjiro nyo. Actually may burdock talaga dapat siya mga tita, yung burdock is gulay yun siya pero ayaw ng aking kapamilya kaya tinanggalan ko. Tapos may patoppings ako na green onions mga tita para sa soup ko mamaya, pero optional lang to. Habang nag-aantay tayo maluto yung gulay para sa soup ko mga tita, ihahanda na muna natin ang mga main ingredients ng agedashi ko, agedashi tofu. Kung busy kayo sa buhay mga tita, bumili na lang kayo ng piniritong ganito. Meron to siya sa mga supermarket at meron na din siyang sauce, pero yung sauce na yan mga tita, hindi ko siya gagamitin ba. Yung agedashi tofu pala mga tita, pritong tofu yan siya na may Japanese style glaze o sauce. Sa agedashi tofu nyo mga tita, need mo din ng ganito, leeks or sibuyas at yung tinadad na ginger mo. Sa agedashi tofu nyo mga tita, ito yung main ingredients niya. Kung hindi kayo familiar sa ibang ingredients dito mga tita, hanapin nyo lang sa internet, andyan lang siya lahat ba. At dahil hindi pa rin luto ang gulay natin, para sa sabaw natin mga tita, punta naman tayo sa pantoppings dun sa rice natin ba. Yung imo na to mga tita is parang family siya ng gabi, pero hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog at English ba. Dito sa Japan mga tita, ito yung gamit ko, yama imo to siya, pero maraming klase nito. Depende na rin sa inyo mga tita kung anong gusto nyo. So gudgurin lang natin yan siya. Maglapot-lapot yan siya mga tita. Super sarap niyan ilagay sa kanin ba. Tapos kailangan din natin ng boiled okra. Yung boiled okra ko mga tita, pinalamig ko na yan siya. Hiwain lang natin yan siya ng maliliit. Tapos imimix lang natin siya doon sa taro natin or doon sa imo natin ba. Tapos ang panimpla nito mga tita, ang nilalagay ko is mentsuyu. Pwede mo siyang lagyan ng shoyu or soy sauce. Ang mentsuyu kasi mga tita is medyo matamis-tamis ang lasa. Ito yung mentsuyu mga tita, pero ang asawa ko ang ginagamit niya is soy sauce. Unti lang din yung ilalagay natin, depende sa taste mo mga tita. Tikman mo siya after mong malagyan ng panimpla ba. Set aside natin siya mga tita, tapos balikan natin yung soup natin. At dahil medyo luto na yung radish at carrots natin mga tita, ilalagay na natin yung konyak natin. Tapos pakuluin ulit natin yan siya. Ilagay na natin yung shirodashi natin. At dahil nga mag-aantay pa ulit tayo kung kailan siya kukulo mga tita, ililipat muna natin siya sa likod kasi magmumultitasking na naman tayo. Lutuin natin yung tofu natin. Mag-init lang kayo ng kawali mga tita, dapat mainit na mainit siya. Tapos lagyan siya ng mantika. Initin nyo din yung mantika mga tita para hindi dumikit yung tofu nyo. Pumipilantik yan siya mga tita, kaya mag-ingat-ingat kayo. Nasanay na kasi ako mga tita. Oo, ganito talaga mga tita, kapag nasaktan ka, masasanay ka talaga. Hoy! Tips para hindi siya pumilantik mga tita, before mo siya lutuin, ilagay mo muna siya sa kitchen paper ba.
Side by side, in and out mga tita, lutuin natin siya. Dapat crispy-crispy mga tita para mas masarap talaga siya. At habang inaantay natin maging crispy yung tofu natin mga tita, kumulo na yung soup natin. Hinaan nyo yung apoy mga tita. O dali na, hinaan mo na yung apoy, makalimutan mo na naman. Tapos ilagay mo yung miso, ilagay mo yung fried tofu mo na hiniwa mo. Yung fried tofu mo pala mga tita, yun siyang maninipis ha. Yung fried tofu para sa soup mga tita, maninipis lang yan siya. Tapos ilagay natin yung leeks natin. Pakuluan lang natin yan siya mga tita at antayin din nating matunaw-tunaw ng onte yung miso natin. And balikan natin yung agedashi tofu natin. Ayan, crispy na siya. Ihain mo na siya sa magandang plato. Ay, yung maganda mga tita, yung presentable talaga. Parang ikaw ba? Ay naku, sinasabi ko sa inyo mga tita, mas maganda ka ngayon sa kateks niya. Halabat ganun. At dali na ihanda na natin yung pang-glaze sa tofu natin mga tita, agedashi tofu. Magpakulo kayo ng tubig, lagyan nyo ng ginger. Yung diniktik nyo na ginger ha. Tapos ilagay na natin yung dashi powder natin. At habang aantayin natin yung agedashi soup natin na kumulo mga tita, balikan natin yung soup natin. Ayan, natunaw-tunaw na yung miso natin. Tunawin natin siya mga tita hanggang sa matunaw lahat yan siya. Ilagay natin, imimix natin mabuti, tapos tikman mo kung okay na yung lasa. Tapos ilagay na natin yung meat natin mga tita, yung pork natin. Dapat hinuhuli talaga yung pork natin mga tita para hindi yan siya tumigas ba. Antayin lang nating mawala-wala yung pula niya, tapos ilalagay na natin yung mirin natin. Huwag na kayo magduda mga tita, yung meat nyo maninipis lang kasi ang cut niya, kaya mabilis lang yan siyang maluto ba. Tapos ilagay na natin yung mirin natin. Pagkalagay ng mirin mo mga tita, dahan-dahan lang kasi matamis yung mirin mo. Mix mo muna tapos tikman mo ulit yung lasa. Kapag okay na, huwag mo nang ilagay lahat ng mirin mo. Ang tonjiro na to mga tita is may karne na kasi yan siya, kaya hindi ko na kailangan ng mga mabibigat at bigating ulam ba. So since natikman na natin yan siya mga tita at okay na ang lasa, patayin na natin yung apoy niya, balikan natin yung agedashi natin, kumulo na yung soup natin, diba mga tita, para sa agedashi natin. Tanggalin natin yung ginger natin ngayon, hindi na natin yan siya kailangan. At ilagay na natin lahat ng remaining ingredients natin mga tita para doon sa agedashi glaze natin or agedashi sauce natin. Tapos dito naman sa agedashi natin mga tita, mas masarap siya kapag hinihiwa mo ng maninipis yung ginger mo. Yung sobrang maninipis ang hiwa ba? Ano bang tawag dun? Julienne cut pala mga tita. O, kaso ayaw ng mga anak ko nun ba? O wait mga tita, dahan-dahan lang din sa paglagay ng asin ha, baka kasi maalat yan. Tapos tikman mo siya, kapag okay na yung lasa mga tita, ilagay na natin yung cornstarch natin na may tubig, tinunaw natin sa tubig. Tapos palaputin lang natin yan siya, kapag malapot na, patayin na natin yung apoy natin para hindi na tumigas yung glaze natin. And sure, ready na lahat ng ulam natin mga tita, ipiprepare na natin yan siya. Itong glaze natin, ilalagay natin sa tofu natin. Ganito lang ang pag-prepare sa kanya mga tita. Sobrang bilis lang ba. Medyo mahirap pa siya sa una lutuin ang lahat mga tita, pero kapag nasanay ka sa ganito, worth it talaga kasi ang sasarap niya lahat, ang healthy pa. At dahil nga mahilig kami sa cut onions, mga tita, lagyan natin ng toppings yung soup natin, pati na din yung agedashi tofu natin. Yung ganitong ulam mga tita, 4 na kaming kakain ha, pero hindi siya masyadong magastos. Wala pa tong 1,000 yen ba. Super tipid niya talaga mga tita, healthy pa. Tapos ito naman kanin natin, pababawan natin yung grated taro natin at saka yung okra na hiniwa. Ready na siya mga tita, and itadakimasu!